Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, pangalawang beses na po mga kabida, no? Nakuryente ito kong si Ombudsman Boying Rimulya po mga kabida, no? Sa kanyang mga pronouncement po, ano? Mantakin nyo kahapon po, kumalat po sa social media. Ito kong sinasabi ho niyang meron na raw warrant of arrest po mga kabida, no? Ito kong si Senador Bato de la Rosa nanggaling po sa International Criminal Court. Okay? Kaya nga, ang dami hong nagpanik po kahapon eh. Kasi po, ang buong akala po makabida, meron na pong warrant of arrest at pangalawang beses po makabida na meron pong huhulihin po dito sa Pilipinas at dadalhin po doon po sa The Hague, Netherlands, particular na po sa International Criminal Court. Pero wala hong confirmation mula sa Department of Justice, mula sa DFA, mga kabida, mula sa transnational crime. Wala eh. Hanggat dumating po, mga kabida, ang balita, mula mismo sa DFA at ang sabi dito, okay, DFA and Philippine Embassy in The Hague say they have not received any arrest warrant for Senator Ronald Bato de la Rosa from the ICC. At ito pa po yung mas mabigat na kumpirmasyon, mga kabida, nanggaling mismo sa spokesperson ng International Criminal Court, kung saan po sinabi dito, mga kabida, na so far, isa pa lang daw ang kaso na inaatupag po ngayon ng International Criminal Court at wala pong iba po mga kabida kundi ito hong kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong sabi po dito ng spokesperson ayon po sa balita po mga kabida ng Newswatch Plus Ito babasahin ko lang po okay. ICC spokesperson Fadi El Abdallah tells Newswatch Plus that official ICC updates can only be confirmed through its official channels, noting the court still has only one case at present, the one against former President Duterte. This comes after Ombudsman Boying Rimulya claimed the ICC has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. Ayan. So malinaw po, wala pa po. Nakuryente po, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya po makabida, dito ho sa issue po ng warrant of arrest. Kasi ang pagkakalam ko po, batay po sa balita po makabida, kahapon po, ang sabi po ni Boying po makabida, sa isang interview, yung kanyang source daw, nanggaling po sa loob mismo ng Department of Justice. Ang kaso lang po, ang DOJ, walang confirmation In fact, kahapon po matapos pong lumabas itong balitang ito, patuloy po yung DOJ po na nag-verify po dito mga kabida sa veracity po ng report na yun, mga kabida. Mas nauna pa pong nalaman po ni Boying kaysa sa Department of Justice na nanggaling yung kanyang source. Okay? Paano yun? Tama yung sinabi po ng DFA po, mga kabida, na ang una hong makakaalam po dyan, mga kabida, pag meron pong warrant of arrest, ito hong Department of Foreign Affairs. Okay? At yung warrant of arrest, kung nanggaling po sa International Criminal Court, ang proseso niyan, mga kabida, unang-una po, notify yung bansa, kung saan po yung subject nakatira, mga kabida. So, through channeling yan, So, from the point of origin, which is the International Criminal Court, papuntang Department of Justice, So, i-course through yan, mga kabida, ng ICC sa Interpol. So, doon na po maglabas po ng red notice, At doon na po, ino-notify po ng Interpol ito kong transnational crime. Okay? And then, yun, transnational crime, i-forward sa Department of Interior and Local Government, mga kabida. And then the DILG will forward the red notice to the Philippine National Police Law Enforcement Agency po,
So, ganun lang po yun. Wala akong partisipasyon ng ombudsman dito. Kasi ang ombudsman po mga kabida, para lang po yan sa mga kaso ho, kung saan involved po mga kabida yung mga empleyado at opisyal po ng gobyerno. Ano? Okay? Wala akong kinalaman po ang ombudsman. Kaya nga, marami hong nagtataka bakit po may alam po si Boying Rimulya po sa arrest warrant po mga kabida, no? Laban ho dito kay Senator Bato de la Rosa, galing ho sa International Criminal Court, ano? Mga kabida. Oh. Again ha, ito, second time na po na nakuryente po ito hong si Boying Rimulya po mga kabida. Kasi yung una po, kung maalala po ninyo, ano, siya din yung naglabas po ano, sa media. Mahilig talaga ito sa media stunt ito hong si Rimulya, ano po, mga kabida, no? Siya din yung naglabas po sa media, mga kabida, no? Na meron pong dismissal order po, ano? Ito hong si Senator Joel Villanueva po, ano? Mga kabida, kung saan po ay ang desisyon nanggaling po sa dating ombudsman po, mga kabida, na si Conchita Carpio Morales po, ano? Noong 2016 pa. Pero hindi po na-implement ito, ano, mga kabida, at gusto ho niyang i-implement sana sa pamamagitan ho ng pagpapadala po ng sulat, mga kabida, no, kay Senate President Tito Soto. Subalit, binira po siya doon, ano, mga kabida, kasi ho, yung decision pala, mga kabida, ni Conchita Carpio Morales, na-overturn pala yon, ano, noong 2019. Okay? Ibinasura po yon, mga kabida, ni dating ombudsman Samuel Martinez. Okay? So doon pa lang, wala na, nakuryente po. Ano, ito hong si Boying Rimulya po. In fact, inamin po mga kabida, ano, ni Boying Rimulya na meron na pong decision ito hong si dating ombudsman Samuel Martinez, kung saan po ay in-overturn po niya yung naunang decision po ni Conchita Carpio Morales po, ano, mga kabida. So, hindi daw niya nalaman na meron na palang order ito hong si Martinez, kung saan po ay pinawalang sala po niya, mga kabida, no? Ito hong si Senator Joel Villanueva po. Kaya nga, ang sabi po niya doon, nagkaroon daw ng secret decision ito hong si dating ombudsman Samuel Martinez, ano? Mga kabida, hindi daw niya pinaalam sa media, ano? Pero yon, sinagot po siya ni Martinez na paano hindi po alam ng media, andun po sa system po ng ombudsman, ano? Okay? Pumasok po sa system po ng ombudsman. Kung hindi po nakuha po ng media, kasalanan na po yun ng media. Kung bakit hindi po nila nakuha po yung report na yun, ano po? No? Pangalawa, notified din, mga kabida, both parties, yung nag-complain at saka yung inakusahan po, ano? Ito kung si Senator Joel Villanueva po, mga kabida. So, ito, pangalawang beses na po ito, ano? Okay? I don't know kung sinadya pa ito ni Boying Rimulya po, mga kabida, para lang po, magkaroon po ng big issue, ano? Kasi big issue kasi ito kung warrant of arrest laban ho kay Senator Bato de la Rosa, no? Kasi, yun nga napabalitang co-accused daw ito, ano? Sa kasong crimes against humanity po, mga kabida, no? Diyan po sa International Criminal Court, alongside with dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ano po, mga kabida. Okay? Now, kung totoo itong isyong ito, napakalaking balita po, ano? Matatabunan po, mga kabida, yung issue po ng flood control projects. Okay? Kasi yun nga mantakin nyo, isang incumbent at sitting senator, okay, huhulihin po, ano, ng PNP, okay, dahil po sa bisa po ng arrest warrant na nanggaling po ng International Criminal Court. Diba? Napakipalita po yun, mga kabida. Oh. Kaso lang po, wala fake news. Okay? Fake news po. Nanggaling na po, ano, yung confirmation sa spokesperson mismo ng International Criminal Court. So far, isa pa lang yung kaso ho nila dyan, mga kabida, no? Pertaining to persons or individuals coming from the Philippines. Ito ho lang po yung kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So far, wala na pong iba pa. As of now, mga kabida. So, saan kaya nanggaling yung balita po ni Boying? Okay?
Baka naman po sinadyang sinunog po si Boying po dyan sa balita na yan, ano, mga kabida, para po magmukhang tanga, ano, ito kung si Boying Rimulya po mga kabida sa kanya hong ibinalitang warrant of arrest na inilabas daw ng International Criminal Court. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.